Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. No, bago siya tinanggal ng anak ni Digong at ni Gloria Macapagal-Arroyo as speaker, no, ay ngayon nagkabalikan uli sila ni Digong at saka ni Sara Duterte, pero hindi nakakagulat na ito ay nangyayari, hindi lang dahil sa kanyang mga sinabi nung second Davao Rally, na sinabi nga niya withdrawal of support, inuudyukan niya yung military at police na mag-withdraw ng support kay President Bongbong Marcos, at ang sinasabi rin nila, bakit kayo susunod, kayong mga kapulisan at kayong mga military, sa isang commander-in-chief na bangag, sa isang commander-in-chief na adik. So marami siyang sinabi. Siya rin yung nagsabi nung unang Davao Rally, nung January 28, nung secession. No? Siya rin yung nag-echo ng threat ni Digong ng secession, na gusto rin nilang paimbestigahan, kung maalala mo, nung panahon na yan, gusto rin nilang paimbestigahan kung seditious. So hindi lang ito nagsimula dito sa second Davao Rally. Nagsimula ito nung first Davao Rally na ineko niya yung threat ni Digong na mag-secede ang Mindanao from the Republic of the Philippines. No? Okay. Pero dinagdagan yata nila yung kaso eh. Hindi lang sedition, kundi pati libel eh. Parang may nilibel siya na vice governor doon sa kanyang lugar, at pati yung kanyang mga absent, yung mga absences niya sa Kongreso sinama. So mukhang yung kitchen sink na lang ang hindi binato sa kanya. No? Pero halo-halo na. Ilagay mo natin sa konteksto, no? Usually ano ba yung how often or sparingly ba ginagamit ang mga complaint sa na may kaugnayan sa violation ng ethical standards ng isang kapulungan. Okay? Yeah. I'm not sure about the other cases eh. Sumusulput-sulput yan eh. Pero hindi ganun kadalas yung sedition, no? Na kinakaso sa Ethics Committee. Kaya hindi ko sigurado kung ano pa yung mga madalas yan, yung Ethics Committee na yan nagsasampa ng mga kaso at nagsususpend ng mga miyembro. Pero hindi ko madalas nakikita na yung sedition ang basis ng ethics. Na sabi mo ay umaandar na, no? Sufficient in form and substance. Pero usually kasi diba ang nature ng mga ethics complaint, kahit sino naman yata pwede mag-file niya, no? Even sariling miyembro ng kapulungan. Kunwari in this case, the House of Representatives. Pero diba parang ang default position ng isang kapulungan dyan to protect its own. Dahil merong mandato yung bawat miyembro ng kapulungan galing from the electorate, no? So yun ang default position. Parang inisip ko dyan, pag ikaw tinuluyan, talagang matinding dahilan. O talagang ayaw sa'yo ng mga kasama mo. Tama ba yung ganun? Tama. Dahil actually, pwede kang matanggal sa Kongreso. Hindi lang masuspend. Correct. No? Gugustuhin ng iyong mga kasama na tanggalin ka. Pero paano mo ba dinedefine ng ethical Christian? No? Paano? Ang dami nga isama, pati absence, pati libel, no? Pati sedition, no? Yung sedition pwede mo naman gawin sa revised penal code eh. Pwede mo sa talaga ng kaso eh. Pero bakit lahat ito ay nakasubsume sa Ethics Committee? Kaya ayoko maging congressman eh, baka kasuhan din ako. Oo, maraming grounds na gagamitin. Pati pag-absent, no? Ito lang usually the definition ng ethics eh. Dito parang napakalawak. Oo nga. Ito lang naisip ko lang, no? Ano lang naman to. Wala naman tayong tinutukoy na in particular na tao. Pero kailan ba tayo nagtukoy? Wala tayong tinutukoy. Wala nga ang clue eh. Ito naisip ko lang, kung pinag-uusapan ethics cases, no? Paano yung mga, kunwari lang, miyembro ka na isang kapulungan, tapos ang dami mong ninakaw, okay, nangongontrata ka sa mga proyekto. Pwede ba yun? Na maging subject? Hindi yun unethical eh, dahil yun yung norm. Ay, sorry. Yung norm, hindi ano ka ba? No? Kung yun, sorry. Ginagawa ng karamihan, hindi siya unethical. Diba? No? Ibig mong sabihin, yung 51 billion ni Pulong Duterte sa Davao na hindi mo alam kung saan napunta, yung ba ay unethical? Hindi.
Hindi unethical yun, no? Yung tanong ko naman, hypothetical lang, no? Kasi kung titignan natin yung bigat ng mga grounds na pwedeng gamitin sa pagpa-file ng isang ethics complaint, no? Naisip ko lang, baka naman mabigat din yun, di ba? Definitely. Mabigat kung konti yung ninakaw mo. Kung marami yung ninakaw mo, hindi yun mabigat. Magaan yan. Okay. Yun yung mathematics ng ating politika. Iba yung mathematics. Hindi siya perfect science. Okay. Ito bang nangyayari kay Siyempre, wala tayong kinakampihan dito, no? Kasi clearly may basis doon sa final, no? Against Congressman Bebot Alvarez. So, nasa kapulungan yan kung paano nila didesisyonan yan. Pero ang point ko, pwede bang tingnan yan in isolation or parte ba yan ng isang malaking konteksto kung saan nakikita natin na talagang biyak na biyak yung unity team dahil kaalyado ni Duterte itong si Bebot Alvarez. Definitely, no? Bahagi yan ng isang political narrative, bahagi yan ng isang offensive, bahagi yan ng isang strategy. Warning yan sa mga kalaban nung kasalukuyang dispensation, no? Hindi lang 'to usapin ng mga banat mo na talaga namang dapat ay i-confront. Biro mo, uprising, sedition, coup, mutiny, secession, dapat naman talagang yan ay harapin head-on. Pero bahagi niyan ay yung iyong political loyalty. Na kanino ka ba? Lalo na sa kakawasak lang na unit team. No? Di ba ako naniniwala na may unit team pa ngayon eh. No? Katulad ng mga ilan diyang mga pinipilit na pangatawanan na meron pang unit team. Hindi ko na babanggitin kung sino sila. Alam na nila kung sino sila. No? At hindi ko sinasabi na tatanga-tanga sila. Sinasabi ko lang na mali sila. No? So, ang sinasabi natin, wala na yan eh. So, mensahe yan dun sa mga kalaban. Lalo na, palapit na yung midterm election. No, palapit na yung midterm election. Guhitan na eh. Guhitan na. At bahagi ng guhitan, kailangan magbigay sila ng halimbawa. Para yung mga iba na nagdadalawang isip, pumirme kung nasaan yung kanilang loyalty. Okay. Nabanggit niyo yung midterm elections, no? So nagkakaroon na ng guhitan this early. Pero syempre, di ba parang merong parang deadline. Paano kung hindi nila matanggal itong si Bebot Alvarez before the midterm elections? Di ba? Tapos congressman pa rin siya. Pwedeng maraming mangyari after that election, di ba? Yes. Pwede rin mangyari parang perwisyo. Di ba? Perwisyo yan eh. No? Kahit hindi yan ma-consummate before the election, nasa defensive ka. Di ba? At depende kung paano yan ilalabas sa publiko, pwedeng maapektuhan yung chances mo na manalo kung saan ka man tatakbo. Baka iwasan ka na parang meron kang sakit o karamdaman, no, na nakakahawa. No, iiwas sa iyo yung mga funders, iiwas sa iyo yung mga politiko, iiwas sa iyo yung mga ward leaders, no? Dahil baka pati sila madamay. So, kahit hindi yan ma-consummate, meron yang damage na gagawin sa iyo. Hindi ba hindi ba sapat din yung dahilan na yung parang paliwanag na binawi naman niya nag-apologize naman si Congressman Bebot 'di ba? Doon sa sinabi niya na that was considered as possibly seditious. Nakakatawa nga yung kanyang apology dahil joke lang, no? Katulad ng mga sinasabi ng mga spokesperson ni Digong na pag merong sinabi si Digong na talagang sobrang matindi, ang papaliwanag nila joke only. Naalala ko lang kanina habang bumabiyahe ako parang yung spokesperson ni Digong, parang Laurel and Hardy Kaya alam mo ba yun, yung dalawa? Bakit? Yung isa parehas ng size Yung isa parehas ng size, di ba? Tapos di ba lagi sila nag-aaway, nagbabangayan, di ba? Napaka-visual yung nagaganunan sila, di ba? Naisip ko lang. Ibang topic. Mapala, may nagbanggit magkasama raw kayo kanina? Oo. Ayan sabi ni Ed Aquino, behave si Mr. Llama sa Storycon, nag-guest si Attorney Harry Roque. 3 questions lang kayo. Behave. No? Tinanong ko lang siya kung yung sinabi niya last December na ang tingin nila ay si BBM talaga ang nagpapapasok sa ICC ay yung pa rin ang paniniwala niya. Sabi niya, oo naman.
Tapos tinanong siya kung sakali, sabi kasi niya, mamamatay daw muna si Digong bago magpahuli sa ICC. Sabi ko, kung sakaling hindi mamatay at mahuli ng ICC, siya pa rin ba yung magiging abogado? Sabi niya, oo. Ano yung pangatlo? Limutan ko na yung pangatlo. Very subdued. Bait-bait ko. Parang dito sa Fox First. Wala pala itong kausap natin guys Pack up na tayo. Tapang-tapang no? Nagkaharap ilan pala itatanong Yung pangatlo, nakalimutan pa. Ano ba yan? Nakasuit pa ako kanina. Ang daming tanong ni Ami Panmintuan tsaka ni Ed Lingaw Okay. Hindi nakasingit. Apat kami, no? Ang daming tanong. Si Patrick Paes, ang daming tanong. Si Ed Lingaw, talagang pinipin down siya, no? Anong pakiramdam ni Vice President Sara Duterte sa mga nangyayari? No? Anong pakiramdam ni President Digong? Talagang dinidiin siya So napilit siya sumagot, Deadma raw. Ganun ba? Napag-usapan ba yung niya, yung pinakalat niyang yung sinabi niya na nagsiselos lang daw si First Lady kay Sara? Wala. Hindi na pag-usapan yan. So, ganun ba? Tatanong din ba na kung nakikinig ba talaga sa kanya yung presidente? O talaga nagkakausap sila? O baka naman wido lang lahat yan? Hindi ko na tinanong. Bait-bait ko Wala pa na to guys Medyo tayo rito. Mahina. Good boy tayo no? Baka ma-ethics committee. O bakit? Hindi naman kayo miyembro ng Kongreso. Tatakbo kayo sa 2025, no? Hindi, dito sa ethics committee ng Fox First. Wala. Patagal na kayong sirang-sira rito. Ganon. Kanina, buti napapayag nyo si Harry Roque na makaharap kayo. Si Harry Roque naman, pag inimbita mo, pupunta yan, maliban sa Fox First. Oo nga. Hindi, Deadma dito yan Deadma. Hindi kayo kinonfront kanina na ikaw yung sabi na ex-human rights lawyer ako Hinihintay ko nga, dahil lahat ang tawag sa kanya, secretary. Ang tawag ko, attorney. Ganun ba? Tawag sa kanya ni Patrick, tawag sa kanya ni Behave din ba siya? Behave din siya. Dahil, parang mutually assured destruction, MAD. Okay. Maganda rin tanong sa kanya, no? How far would you go to be a senator? Tinanong din siya ron kung tatakbo siya. Hindi, yung tanong mismo, how far would you go? Tatakbo raw siya. Parang hindi naman niya sinagot. Okay, so ito nga yung kay Congressman Bebot Alvarez, mukhang nakadikit yan dun sa power play between the Dutertes and Marcos, tama? Definitely, no? Nakakatawa nga yung PDP laban last week Napanood mo ba? So nandun si Francis Tolentino, nandun si Pepito Alvarez, no? Yung presidente ng PDP laban, no? Yung nag-declare si Philip Salvador? Oo, yung nag-declare si Philip Salvador. Yung inakap yung dating presidente. Oo, pero after nung assembly, nagkaroon ng press con sila Francis Tolentino, saka sila Congressman Pepito Alvarez na presidente ng PDP laban. Sabi nila ay sinusuportahan nila si President Bongbong Marcos. Bakit? May nagsabi bang hindi? So medyo nakakatawa, di ba? Nandun ka, tapos nag-press con ka para ipagpag yung mga banat nung na dinaanan mo. Yan ang Philippine politics. No? Usong-uso naman yun Kaya nangyayari ito sa Congress dahil hindi naman ideological ang unity ng mga tao Diyan ba? Or sa Senado, di ba? Kaya madaling magbago yung ihip ng hangin. Halimbawa, yung nagsampa sa kanya ng mga yung nag-file ng ganitong klase mga kaso ay makakasama sila dati sa hugpong ni Vice President Sara. At last week, in-expel itong mga sa hugpong, di ba? Dahil nga nakalaban nila Bebot Alvarez. So, parang ano ba talaga pinag-aawayan nila? Federalism? Ano ba talaga pinag-aawayan nila? Demokrasya? Ano ba pinag-aawayan nila? No? Human rights? Wala naman yun No? Hanggang ngayon, hindi malinaw kung ano pinag-aawayan. Pero kita mo naman, napaka-antagonistic ng away. Di ba? Doon ba sa unity mismo, ano bang pinag-aawayan dyan? In summary. In one word. One word ba yan? 2028? Parang, pwede. Parang 4 words Yun lang ba pinag-aawayan dyan? 2028?
Siyempre, yung papalit, no? Napaaga. Diba? Doon naman nagsimula yung tambaluslos eh. Ako, sagot ko simple eh. Hindi number eh. Ano? Power. Yun. Parang gano'n nilang ibig ko sabihin sa 2028. Pero okay lang. Ang dahil pang paliwanag eh, pag 2028 eh. Pag si dating Senator Antonio Trillanes ang tinanong dyan, ay hindi lang ICC yan. Matagal lang ano yan. May kaugnayan daw yan dun sa sa drugs. Yan ang paliwanag niya. Ito nga pala. Para naalala ko. Headline siya kanina sa Philippine Star Ano ba yung sinabi niya? Trillanes. Ha? Ano ba yung sinabi niya? Parang sinabi lang niya na yung ICC ay papasok na. Diba? Sabi niya. Ang prediction niya, second quarter. Yes, dahil ang sabi niya doon sa interview niya kahapon ay several batches. Yung first batch, si Digong lang. Yung second batch, baka kasama si Bato and someone else. Pero sinasabi niya, meron pang third batch. So, by batches yung lalabas. Pero nagre-react ang gobyerno, no? Tinigsasalita si Senator Trillanes, no? mukhang may nasusundot eh. Mukhang may kinakabahan. Tinanong nga siya kahapon na ba't ganyan yung public positioning ni President Marcos? No? Ang sagot niya, sasabihin ni Marcos yung kanyang dapat sabihin at gagawin niya yung dapat niyang gawin. Yes. Naunawaan mo? Dito niya sinabi yun. Paano ko naman hindi maunawaan? Itong kausap natin. Na-short ng memory. Classic kausap natin, yun ang sinabi niya. Profound. President Marcos would say what he wants, what he needs to say, but he will do what he needs to do. Pinaliwanag yung nuances ng public messaging. Ayan. Ito nga pala, 'di ba? Nagkaroon ng girian, no? Hanggang ngayon naman, I suppose ongoing 'yan, 'di ba? Sino ba mukha nag-emerge na victorious dito sa battle na ito, no? Hindi dito sa war between the First Lady and the Vice President. 'Di ba nagpa-interview sa First Lady, sumagot yung Vice President. Tapos parang wala ng public pronouncement after that. Sino ba nakalamang doon? Well, depende sa vantage point mo no? Sa isang vantage point, pwedeng lamang si Vice President dahil pinangatawanan siya o sinalo siya ni President Bongbong Marcos. At in a way, pinuri pa siya na hindi siya corrupt at siya ay competent, no? Bagamat hindi pinag-usapan yung loyalty. So sa ganung vantage point, parang nag-survive siya, hindi hiningi yung kanyang resignation at mukhang siya yung lamang. Pero on a different vantage point, pwedeng hindi ito tapos. No? Parang pinaliwanag lang ni First Lady na kalaban ko na to. Parang pinaliwanag lang ni First Lady na siya ay bad shot na. She crossed the line. At yan ay mensahe dun sa hindi naman maliit na following ni First Lady. So parang kanyan first salvo sa isang mahaba pa na digmaan. No? So pwede mong tignan na, nagsalita na yung First Lady na dati ay tahimik, so merong malinaw na line of march, line of attack. So pwede mong sabihin na lamang si First Lady from that vantage point. So depende kung anong vantage point mo titignan. Okay. As si President Marcos, how long do you think can he maintain this balance, this delicate balance between two powerful women in his life? Of course, as a personal, is a official. Meron kasing dalawang mangyayari in the next few months and year. Yung una ay yung ICC. Papasok ba o hindi? No? Tutulungan ba o hindi ng gobyerno? Yun yung isang major game changer. Dahil pag pinayagan yan, hindi naman pwedeng nandun pa rin sa official family si Vice President Sara Duterte. At yung ikalawa, yung midterm election. Diba? Hindi naman, kung yung mga Duterte ay magbubuo ng sarili nilang opposition slate, no? At yung administrasyon ay meron ding administration slate, saan lulugar yung Vice President? Siyempre, iimbitahan siya dyan sa mga rally, sa kampanya, saan siya pupunta? Hindi naman siya pwedeng nakatago lang sa DepEd. So, yan yung mga dalawa na masusubukan kung tama ba yung pagsalo ni Presidente dito sa kanyang Secretary of Education? Or yung pagsalo niya ay eventually ay sasabog sa mukha niya
Katulad na nangyari kay Vic Rodriguez. Nagbalak pa niyang gawing chief of staff, no? Until sabihin ni Chief Legal Advisor Enrile na hindi pwede yan, no? Na eventually, ngayon yung namumuno, nagli-lead dun sa pulburon narrative, dun sa drug narrative. So, naakala niya, no, nung ginawa niyang executive secretary, ay napaka-loyal sa kanya. No? Pero dito, ano ba to? Yung the fact na that he's keeping VP Sara Duterte sa kanyang cabinet, mag-apply ba yan yung old adage na keep your friends close and keep your enemies closer? Tingin ko hindi ganun yung political sophistication ng presidente sa issue na ito. No? Mas matindi rito ay yung kanyang personality. Talaga mabait lang siya? Hindi naman mabait. Conflict averse. Ayaw ng gulo. Oo, passive-aggressive. Iba kasi yung mabait eh. No? Halimbawa, post natin dito, mabait yan. Mabait. No? Ibang level yun. No? Yung Hindi tayo nang lalait, hindi tayo nang alipusta, lalo ng panauhin. Hindi. Tsaka, binibuild up yung panauhin, no? Bago sa kalagitnaan ay dudurugin. Parang ano yan eh, pinapataba muna bago katayin. Yun. Parang yung mga parang yung mga tawag diyan, yung mga duck sa France, di ba? Force feeding muna bago parang ano ba yan? Yung foie gras. Foie gras. Yung mamahaling ano. Oo. So, parang gano'n. Parang gagawa rito. Sinusubukan muna yung guest bago ka tayo. Pero gusto mo regalohan kita ng foie gras? Yung Filipino foie gras? Alam mo, sikat eh. Rino. Uy, masarap yun ha? Sa mainit na pandesal. Ilalagay ko sa omelette yun, sa loob. Tapos yung mga green peas, panghalo. Medyo ganda. Parang Michelin restaurant ang dating. Talaga? Yabang to ah. Ako sinasabi ko pag... Ha? Tapos, talaga? Sa loob? Omelette. Tapos Rino liver spread sa gitna. Tapos may nakapatong na mga green peas. Di ba? Talaga? Hindi ko pa na-visualize eh. Di ba mga kaning baboy yan ha? Hindi naman. Kasi maganda tingnan. May contrast. Dilaw, brown, tsaka green. Ganda, di ba? Tama yan. Basic yan sa cooking eh. Dapat may color. Tapos may balance yung lasa. Balance of flavors. Pero hanggang ngayon, dapat rin yung hamon eh. Mukha ba akong aatras sa hamon na yan? Ito pala, mayabang to ah. May nagko-comment lang dyan ah. May nag-comment lang. Sabi ni Esther Salas, good evening. Please, nadidistract ako sa background ni Sir Llamas. Salamat. Ano ba? Shogun! Samurai! Sinimulan ko na yung Shogun ha. Sinimulan ko na. Nasaan anong episode ka na? Episode 2 na ako. Ganito yung mangyayari sa episode 3. Sige, salamat. Nakikwento again. Makaganti wala na konti. Nag-subscribe na nga ako eh. Pero maganda pa rin Disney Plus ha. Maganda. Maraming options. Maraming palabas ha. Marami. Pinapanood ko kasi sa Netflix yung The Asunta Case. Maganda. Based on a true story sa Spain. Yes. Maganda. Yes. Panoorin mo rin yung Andor sa Disney Channel. Yan yung prequel ng Rogue One. Yung Rogue One kasi gusto ko dun sa mga Star Wars dahil very very real siya, very dark. Hindi siya pang fantasy lang. Hindi kasi ako hindi kasi ako fan ng Star Wars eh. Although napanood ko yan. May problema sa akin pag nanood ako ng mga ganyan. Hindi ko naalala pagkatapos. Parang yung yung Pirates of the Caribbean, napanood ko lahat yun eh. Pero wala akong maintindihan. Wala akong naaalala. Pang Harry Potter kaya ta. Isa pa yun. Yung Harry Potter, nakailan ba yun? Binasa ko yung first 3 books siya ata eh. Kasi yung basta, hindi ko nakikwento paano ko nakuha yung kopya. Anyway, tapos pinanood ko lahat ng pelikula. Pero napaka-basic pa rin talaga ng memory ko sa ganun. Siguro hindi ako pang ganun eh. Gusto mo talaga yung mga ganito? Hindi. Pang Schindler's List tayo eh. Uy, palabas ang Schindler sa Netflix ngayon. Palabas ba? Pang tayo, pang A Bridge Too Far. Pang ganun tayo.
Ayan. Namasakar sila dyan. Oo. Okay. Parang iniisip mo pa Shogun eh. Tinitingnan ko yung mga comments dito eh. Okay. Anyway, so yun nga. So, ano yan, it's driven more by the personality of President Marcos. Pero yung kaya personality na yan, di ba yung sabi yung conflict averse, how long can it hold in the face of Duterte's offensive? Yung tatay in particular. Well, ito nga itong nababanggit ko na 3 parallel tracks. Yung isang parallel track, itong pulburon. No, sabi ni Maharlika, may sasabog, no? This month, no? At mukhang yung pagsabog dun sa committee ni Senator Bato, hindi masyadong sumabog. Medyo quitis lang, no? Yung ikalawa ay yung usapin sa foreign policy na nilaunch nila more than a week ago. Yung dinadala tayo sa gera ni yung highly successful launch, no? Yun. So yun yung isang parallel track, no? Papunta diyan. Yung ika-third track na hindi pa lumalabas-labas lang at hindi ko alam kung paano nila ha-handlein. Parang yung election fraud na pinangunahan more than a year ago ni General Rio, di ba? Hindi kanila yan, pero mukhang balak nilang gamitin. Ang problema, pag ginamit nila, damay sila. Correct. Sila yung incumbent nun eh. Sila yung gobyerno nun eh. Sila yung merong capacity para gawin yung election fraud kung sakali. No? At saka kasama sila nung unit team at that time. So nakikita ko lang na ito yung 3 tracks na ginagamit nila to trigger something bago dumating yung ICC, which is becoming an existential issue for them. Oo nga eh. Sige, pag-usapan natin yan briefly, no? Yung issue ng di umanay massive cheating ng 2022 presidential election in particular, no? So syempre marami rin mga kakampik, mga dilawan, yung talagang kinakagat yan eh. Dahil sinasabi nila, nako, talaga ng daya yan, posibleng 31 million. Well, diniscuss na po natin yan in previous episodes. Pero ang point ko, clearly in-exploit siya ng mga gustong magpabagsak din dito kay Bongbong Marcos, no? Pero nga, hindi ba damay si Sara Duterte dyan kung sakaling buuin mo yung naratibo na yan? Pwede ba namang mandaya lang for Bongbong tapos yung si Sara hindi? Pwede ba na nasabihin, hindi, talagang mataas ang support kay Sara Duterte. Diba? Actually, damay lahat. Lahat? Oo, damay lahat. It's the entire political system ang tatamaan dyan. Dahil ang hirap kasi na sa kasalukuyang sistema natin, dito paano, ang hirap na dadayain mo yung ito, tapos yung iba hindi maapektuhan. No? Yun yung mahirap diyan eh. Kaya potentially pwedeng mag-create yan ng isang constitutional crisis. Not that it is bad, no? Wala akong sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lang, may ganung klaseng potential dahil pwede mo bang hiwalay yung presidente? Tapos hihiwalay mo yung vice president doon sa resulta? Pwede mo bang hiwalay yung vice president doon sa ibang mga senador o governor o congressman, no? Kung yan ay posible, hindi ko alam paano. Baka yung mga techie kayang ipaliwanag yan. Ako lang hindi ko maunawaan from my vantage point paano mo ihiwalay yung pandaraya sa presidente doon sa pandaraya halimbawa sa iba pang mga kandidato. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.